Ito mga kababayan ha. Okay, katulad niyan mga kababayan, itong si dating Representative Saldico. Nako, na-aresto na. Ha? Alam niyo naman yan. Nung isang araw pa yan. Kailan natin Ngayon lang ho natin tinapik. Ako sa totoo lang, ayoko nang itapik yung si Saldico. Napaanis na yung issue niyang hayop na yun. Hindi mo napansin, ayoko na itapik. Kaso meron hong breaking news. At least ano ba yung breaking news na? Panoorin mo na malaman mo. Madali ka na naman parang hindi niya ba napapansin? Parang hindi ganun kaingay sa kabila, ano? Parang hindi yata ganun kaingay yung kabilang kampo. Yung grupo ng mga DD shit. Parang hindi yata ganun kaingay. Parang hindi yata nasayan sa pagkakahuli kay Saldico. Parang nalumbay. Hindi niyo napansin. Although may mga iba pa rin, meron yung mga gumagawa pa ng issue, so hindi raw nahuli. Kusa raw sumuko. Putik na kusang sumuko. Isang taon na yata nagtatago yung kusa pa sumuko. Kalakoran ng putik. Naharang daw dahil wala raw parang dilipat na naman ng isang lugar. Wala raw mga dalang dokumento. So, nahuli. Ha? Inarang yata ng immigration, ano bang bansa yun? Teka, pakinggan natin muna ito. Saan ba ito? Pakinggan muna natin ito si... Hindi, binibigyan kasi nila ng mali siya, kaya siya raw hindi raw nahuli. May nagpapakalat sa kabila, mga nagpo-push na hindi raw nahuli. Kung sa raw sumuko. Para raw mapanindigan na yung statement na affidavit daw ho ng mga 18 ex-marines. Hindi na maintindihan. Hindi na maintindihan. Itong kabilang kampo parang yung lagi na lang lagi na lang meron silang palusot para hindi sila kumbaga mamate. Sabi ni Baklang Roque. Una kasi nag-post yan si Pangulong Bongbong Marcos. Nung nahuli pa yata si Saldico, gabi yata ng anniversary ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos, wedding anniversary pa yata nila. Yung gabing yun. Masaya naman daw si Pangulong Bongbong. Pinost ni Pangulong Bongbong, isa pumutok na nung araw nga rin, wala kami. Nasa labas kami, nagtatagayan niya. Kita-kita kami nila, Boss Mike. Pakinggan muna natin ito. Dito tayo magsimula. Definitely. Dahil sabi nga po natin... Pakinggan muna natin ito. Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Definitely. Dahil sabi nga po natin... Ayan mga kababayan na kinagagalak ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakahuli. At ang dami nila pinapalabas na mali siya rito. Tapos ano pa ba yun? Yung kasi hindi pa raw nahuhuli, hindi pa raw na-aresto. Ako dito sa mga ito. Hindi mo na rin alam gagawin dito sa mga ito Pakinggan pa natin to. Nahuli na si Saldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Saldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat
hinarang si Saldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Hindi naman kinalimutan yung flood control. Kailan lang ba huling yung ICI? March 30 yata, March 31. Pinasa na natin ang dokumento sa ombudsman. Tignan natin kung sino-sino pa yung mabibigyan ho ng warrant of arrest. Kasi itong mga DDCit, yun na lang lagi ang pinangbablak dito sa administrasyon. Kinalimutan na raw yung flood control. Ba't kalilimutan? Ito nga si Ombudsman Boying, may mga sasampahan na raw plunder. Siguro gusto nitong mga ito talagang proseso ang gagawin para walang kalusot-lusot. Medyo napadali lang yung kay Bong Revilla. Medyo bilis-bilisan nyo rin kasi Ombudsman. Baka nalulungkot si doon Bong Revilla. Medyo aso tatawa talaga ako. Bakit si Bong Revilla? Ang mga naunang nabanggit, Chis, Jinggoy, Joel Villanueva. Huli na si Bong Nakita lang si Bong sa picture, titingin-tingin sa kanal ba? Gaganyan-ganyan. Nasa Bulacan. Ewan ko ba ba't nasa Bulacan ito? Taga Cavite ito. Gaganyan-ganyan sa Bulacan, sa mga bahaba sa tulay-tulay, gaganyan-ganyan. May picture-picture. Arab tuloy ang putik. Ewan ko bakit daw nang makulong yan? Anong nangyari dyan? Ba't pa nauna si Bong? Ba't na ginawang yan? Buenamano. Ay ako naman naniniwala mga kababayan, masusundan yan. Medyo abangan lang. Medyo abang-abangan lang. Medyo naayos pa. Relax lang. Medyo may makukulong pa yan. Pero mga 20-30. Abang-abangan nyo lang. Medyo pinasasarap niya. Nag-iinit lang si Bong. Nag-iinit lang si Nag-iinit lang si Bong Revilla. Relax lang. Eto mga kababayan. Kaso nga lang, alam niyo naman, kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang DDCit, mga kababayan, presto kahit anong gawin ng administrasyon, sa flood control, dito sa iba't ibang issue, pati sa pagtaas ng langis, kahit anong gawin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit kay Pangulong Bongbong nagsimula ang pag-iimbestiga nitong flood control anomaly, parang wala nang magandang titignan din talaga ang DDS kay Pangulong Bongbong. Napapansin ninyo? Presto. Parang wala na although nagsasabi, asa ng mga mali-mali, asa ng flood control. Asa ng ganito, asa ng ganyan. Pero kahit may mangyari pa rin, parang wala na rin. Parang nagtatanong-tanong na lang yan, parang hindi na rin gaganda tingin nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang nakikita ko, ako alam naman ng DDS, talagang nakikita nila, nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Alam nila, masipag alam nila, matalino, mahusay, lahat, malayo ang... Kaso nga lang, ayaw talaga nila kay Pangulong Bongbong. Ayaw nila, hindi dahil sa walang ginagawa, talagang ayaw na nila. Dahil nalaso na nga mga utak nitong mga ito. Sa mundo ni Digong. Sabi ni Willie Michael, wala silang kasiyahan. Wala na, kahit anong gawin mo rito. Kunyari, nagtatanong-tanong lang yan, pero wala na yan, kahit anong gawin ni PBBM. Wala na yan. Sarado na mga utak niya, mga hayop na yan. Ito mga kababayan, binibigyan din nila ng malisya ito kasi bakit daw ang tagal? Bakit daw ang tagal ni
Saldico ipadala rito, i-deport. Bakit daw aabutin ng 1 week or kulang-kulang 1 month? Para bang sinasabi na naman nila na, kayo mismo, ayaw nyo pauwiin si Saldico. Ibuburo nyo na yan dyan para hindi ikanta si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, itong 18X mo rin, inaano si Pangulong Bongbong, dinadamay. Ito si Saldico, nung nakaraan, di ba, press 3, gumawa ng video ito, dinadamay din si PBBM. Para bang lumalabas, hindi niya pa uuwiin yan. Tatago niya yan dyan sa ibang bansa. Para hindi makaharap sa Blue Ribbon Committee. Para hindi makaharap, para hindi maging matibay ang pahayag ng mga 18X mo rin. Ganito naman pinalalabas eh. Madumi na talaga mga utak nito, wala na ito.